po nila. Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Yung either kapangalan ni Alice Leal Guo o yung totoong Alice Leal Guo. Pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? We have Regional Director Jerry Abiera. Salamat, sir. Nakita nyo po kanina, finlash ko po yung NBI clearance ng isang Alice Leal Guo, birthday 12 July 1986. Pero iba po ang mukha sa mayor ng Bamban. May chance po ba na nagkaroon ng switching? Posible bang glitch sa sistema? Baka ibang tao talaga yan, ma'am. Hindi sa sistema ang may problema. So, baka ibang tao ito. So, nagkaroon ng switch. Pwede, ma'am. Pero hindi ko masabi kung ano ba talagang nangyari dyan. So, pwedeng nangyari dahil sa isang switch. Ano pang paraan ang pwedeng nangyari na ganito? May isa pang Alice Leal Guo, parehong birthday, pero ibang muka. Ano ko lang, ma'am, ang sistema ng pagkuha ng clearance, apply ka ng clearance online, tapos babayaran mo, magkakaroon ka ng schedule, pupunta ka sa office mismo para kuhanan ka ng picture at saka biometrics, yun na yung fingerprint. Ngayon, dahil siya ang nag-appear dyan, i-presume natin na siya mismo, yung nasa picture, yan yung nagpunta sa office. So kung yung Alice Guo na yan, magkaiba naman kay Mayor, hindi natin alam kung yung pangalan niya ay parehas na parehas ang date. Ang mas maganda, ma-determine natin dahil yung fingerprint, magkakaiba talaga yan para ma-determine natin whether or not yung tao na yan at saka yung si Mayor ay magkaiba. Tama po. Importanteng mapaghambing yung mga fingerprints nila. Yes, ma'am. And so ang sinabi nyo rin po kanina, physically pumunta sa opisina ng NBI itong Alice Leal Guo kasi litrato niya ay kuha sa NBI office. Pero pumunta din yung akala nating iniimbestiga nating Alice Leal Guo personally kasi kinuha din yung photo niya dun sa opisina. Pero pareho silang nabigyan ng clearance. Parehong pangalan, parehong birthday, magkaibang mukha. Pero possibly on different occasions, pareho silang na-issuehan ng clearance. Pero yung nakita ko lang, ma'am, yung itong sa right side ng clearance. Ewan ko, ma'am, kung si Mayor meron bang clearance na talagang yung pangalan niya at yung mukha ay dumikit dun sa clearance certificate. Okay po. Magandang hanapin din po namin yun dahil lahat naman po tayong nagtatrabaho at pati tayong nagtatrabaho sa gobyerno ay maya't maya kailangan kumuha ng clearance. And napakahalaga yung ipaghambing yung dalawang thumbprints po nila. Pero sir, nag-aalala din po ako para sa babae na nasa clearance ninyo. Yung either kapangalan ni Alice Leal Guo o yung totoong Alice Leal Guo. Pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin i-ano, ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. Bago dumako sa PSA, follow-up question sa PRA, kaugnay nung mga sagot ni Yusek Rodolfo ng BOI kanina. So, mula sa PRA, sinong nandito from PRA? Ito. Yes, of course. Philippine Retirement Authority. Sir Sosobrado.
Morning, sir. May record rin po ba yung PRA nung Special Resident Retirees Visa o SRRV naman related to Guo Huaping? Good morning, Madam Chair. Yes, we have on record that, let's see, Lin Wenyi, after she canceled her SIRV, she applied for SRRV in October of 2011, and which was approved. We were given the order of issuance by the Bureau of Immigration on October 27. And on that application, she had two dependent children, Jiang Long Guo and Xiang Jian Guo. Only these two, both male. We don't have any record at all of any other Guo that could be Alice Guo. So unlike the earlier issued SIRV by the other agency, Yeah. nung pagdating na po sa authority ninyo and requested to issue another visa, yung SRRV, dalawang dependents na lamang po, parehong lalaki. Dalawa. Wala na po yung Guo Huaping. Wala. Okay po. And may biometric information din po ba kayo ni Lin Wenyi, like fingerprint, photo, signature? We have the thumb marks of Lin Wenyi. Unfortunately, we don't have for the two dependent children. However, what we're doing now, in light of what has been happening lately, we now require everybody to have the thumb marks and submit their thumb marks, even the dependents. So, dati po hindi yon part ng application Just the process? principal. Just the principal? Yes. Okay po. Salamat, Mr. Sosobrado. You're welcome. Thank you. We just got information that we've already received from the NBI the fingerprints of, or rather the NBI clearance, yung kaninang pinag-usapan namin ni RD Abiera. This is kay? Okay. So ito nga po yung NBI clearance ni Mayor Alice Leal Guo. So, mabibigang daan yung sinabi nyo, RD Abiera, na paghambing sa fingerprints ni Mayor Alice Leal Guo at yung isa pang Alice Leal Guo na parehong spelling, parehong birthday, pero ibang muka. So, salamat. Okay, I'd like to go now to the PSA. And from PSA, we have, will it be Mr. Solesta or Engineer Grande? Mr. Solesta. Salamat, sir. Alam ko po na gumawa kayo ng probe ukol sa birth records ni Mayor Alice Guo. And sa usapin ng birth certificates for sale, no, yung issue sa PSA. Una, ano po yung categorical findings nyo kay Mayor Alice? So it will be Engineer Mariza. Yes, ma'am. Hello. Madam Chair, based po dun sa investigation that was conducted by our Fraud and Management Division, we coordinated with Tarlac Local Civil Registry Office, and based on file, what was found is only the negative certificate issued by then NSO is part of the supporting documents. And based dito sa negative certification of birth from the former office, kasama dito yung si Alice and also yung kanyang sister Sheila, is the only sole supporting document submitted for delayed registration. So in fact, we also observed that the negative certificate was issued after the document was prepared by the staff of the Local Civil Registry Office. Why is that
important na issue after nahanda yung Yung negative certification, yeah. So even before we request for a negative certification of birth to avoid yung double or multiple registration kasi baka meron po siyang ibang registration in other municipalities. So that's one of the observation, Madam. And based on the database, yun pong delayed registration ng magkapatid was submitted under the regular monthly report, which means yung registration po kasi nila was filed November of 2005. It means that it has undergone the process of submission bago po ito na-load sa NSO, the former NSO database. If I understand correctly, engineer, bukod sa yung negative certificate of NSO lamang, yung supporting document na isinumite, late pa siya na isumite. Tama po It ba? appears dun sa issued na certification, ma'am. Nauna po siya i-prepare as compared dun sa date of issuance ng negative certification. So, reverse sequence of events. Dapat na unang isubmit yung negative certificate. Yes, Okay. yes, ma'am. So, kulang na nga yung supporting documents, late pa na isubmit. So, sa madaling salita, yung delayed registration of birth ba ni Alice Leal Guo, regular ba siya o irregular? Irregular, madam. Irregular. Okay. Kumpara, sabi nyo, yung late registration ng kapatid niya was filed or were filed as part of the regular process. Pareho lang po siya, Madam Chair, na irregular. Parehong irregular. Yung kay Mayor Alice Leal Guo at yung kay Sheila Leal Guo. Yeah. So, may theory ba ang PSA tungkol sa kasong ito? May corruption ba involved, halimbawa? Related to this, Madam, we already endorsed to the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah, because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. So, endorsed to Solgen na yung cancellation nitong, what was the term you used? Acronym? Cancellation of the Certificate of Live Birth. Okay. CLB. Okay. So, nako-confirm nyo na yung birth certificate niya ay nakuha fraudulently or irregularly, considering halos walang attachments ito nung isubmit bukod dun sa negative certificate ng NSO. Tapos parang, gaya ng nalaman namin ng previous hearings, parang mali-mali pa yung information sa marriage status ng mga magulang, halimbawa. Yes po. So, kung cancelled po yung Colby, ano po yung implication kay Mayor? Well, technically, Madam, naka-float yung kanyang identity because of he is an official of the government and yung pagiging Filipino citizenship is being in question. So napakabigat po ng implikasyon. I mean, for any person, di ba? I mean, nasa Convention on the Rights of the Child or maituturing nating karapatang pantao, the right to a name and a nationality. Pero dito, ang implikasyon ay naka-float yung identity niya. As you said, official siya ng gobyerno at dapat beyond reproach yun, yung identity kung tatakbo o magiging or kahit ma-appoint bilang official. So, napaka-importante po talaga and the committee appreciates yung responses nyo sa mga tanong na ito. Meron na ba kayong na-identify na sindikato sa loob? Kasi parang ipagpaumanhin nyo parang imposible na wala. Dahil mukhang talamak ang pagkuha ng mga pekeng o irregular na birth certificates. Kahit pa para sa isang tao, halimbawa, na tatakbo at magiging opisyal ng gobyerno natin. Hello, Madam. As regards to the issue on the syndicate,
it's hard to say, ma'am, but we have cases na ongoing investigation related to this fraudulent registration sa source, and not only that, ma'am, even yung mga tampering of documents. So we already sent updates on this sa ating pong committee, and we ensure that the PSA is doing our part to really investigate if there's really a syndicate. That's why in-strengthen din po namin yung aming fraud management division to conduct our own investigation, together of course with the local government unit who are directly supervising our local CB registrars, dahil sila po dito yung may mandato ng pagre-rehistro. So mukhang yung kasong ito ni Alice Leal Guo related dun sa isyung iniimbestigan nyo ng registration at source. Meron din po ba kayong nakita ditong tampering of documents? It has been monitored, Your Honor. In fact, we have a channeling, yung mga validation channeling sa not only with other government agencies such as DFA. So lahat po ng end users ng documents namin are submitting to us if they have questions related dun sa mga security paper na pinapadala. And we are doing that, and we develop also and strengthened our system to make it an automated. So yun yung mga process na ginagawa po ng PSA to make sure that the integrity of our documents is intact po. Salamat, Engineer. Hindi man ako IT person, and it's always good to hear about automation sa governance, pero sana patuloy pa ring bantayan nyo through human means, no? Dahil pati naman ang automation kahit sa mga government departments and agencies natin ay pwedeng pakialaman kung mayroong mga tao o grupo na may masamang mga layunin. And then just one more issue for today, Engineer. Alam nyo, yung isa ko pong staff, sumubok kumuha ng birth certificate para sa kunwari boyfriend niya na Chino. Ang sinabi sa kanya, ang modus daw, so baka ito pwede nyo ring tignan sa investigation nyo, modus daw ay mag-delayed registration of birth sa Lanao o sa Maguindanao. Ang isa din naman po namin na source, sinabihan na hahanapan siya sa orphanage, sa isang orphanage ng identity na pwede niyang kunin. Ito bang mga schemes na to, iniimbestigan nyo na rin? At kasi hindi po talaga katanggap-tanggap na for sale yung ating Filipino citizenship. Yeah, Madam, I'd like to inform the committee that the PSA has been monitoring social media sites, especially sa Facebook. No, there are really online scammers that offer delayed registration, and in fact, namomonitor namin dito, and nag-conduct na po kami ng 2 local civil registrars na involved po dito in Lanao del Sur nga po, dahil dyan sa mga ano na yan. And we have endorsed our recommendation also to the local chief executive, kasi na-find out namin there are documents really put on hold because of that process of delayed registration that was started actually during the pandemic. So nagtaka kami, bakit may mga registration in Lanao del Sur na naka-lockdown po tayo, but personally they can appear to the LCR. So meron po kaming mga na-hold na ng mga documents ng ganito, and continuing po yan, Madam Chair, for monitoring yung mga scammers, yung mga nag-offer po ng mga delayed registration po. And in addition, and to address this national security concern, we also issued yung Memorandum Circular 2024-17. Ito yung additional guidelines requiring some additional mandatory requirements para po ma-ensure na yung nagdi-delayed registered po is yun po talaga yung tao, yung legal identity and true facts, yung makukuha din ng ating mga local civil registrars upon registration. Salamat, Engineer. It's good to know na iniimbestigan ninyo ang mga ito. Sana ipagpatuloy nyo pa, kasi baka tip of the iceberg din lamang iyon, and dinadagdagan nyo rin ng requirements para higpitan. And just to reiterate also,
alam ko rin naman po na marami sa mga kababayan natin ay sa mga valid reasons nag-late register ng birth ng kanilang mga anak. Pero for valid reasons at nang walang intensyong gamitin yon, either walang intensyong kunin yon fraudulently, ni gamitin yon para sa mga masasamang layunin. Mukhang ibang-iba yung tinitignan natin dito sa kaso ng Pogo Hub sa Bamban kay Mayor Alice Guo. So maraming salamat, Engineer. So now, I'd like to move on to the AMLAC. Saan sila? Okay. Salamat, sir. So I understand po, AMLAC is also in the middle of an investigation related to Alice Guo, her companies, and her involvement in illegal POGO activities in Bamban. Director, Attorney, ano po yung pwede nyong i-share? Ano yung pwede nyong i-share sa publiko tungkol sa investigasyong ito so far? Ma'am, we could only probably confirm the existence of an ongoing investigation. As to the details, ma'am, we may have to be covered by Section 8A. Section 88 of... 8A, ma'am. Section 8A of... Of the AMLA, ma'am. Of the AMLA. All right. But we'll continue propounding questions to AMLAC, and the committee would appreciate your responses as far as you are able in the context ng ongoing investigation nyo at yung section nga po na iyon ng AMLA. So, base po sa inyong investigasyon, may indications po ba na may money laundering na ginagawa doon? Ma'am, at the moment we're validating po the transactions. We're not precluded from looking into our intelligence information. Probably we would be able to confirm this in the coming weeks, ma'am. In around how many weeks po, Attorney? Hopefully, ma'am, we would be able to conclude the final investigation report and any filing of cases, ma'am, within the next 2 weeks po. All right, salamat. We will look forward to that po. Hindi din po ba suspicious kung ang mga kumpanya ni Mayor Alice Guo na I suppose kasama po sa investigasyon ninyo ay walang registered employees sa Pag-ibig? At napag-alaman din po namin, daan-daan ang open cases sa BIR. Ito po, Pag-ibig certification on no record of employees. May opinion po kaya ang AMLAC dito? Ma'am, makakatulong po sa aming ongoing investigation kasi parte po ng mandato po ng AMLAC po is to check on the profile of these registered entities. So makikita po namin kung totoo po na nag-ooperate po mga ito. And kung may indicators po na hindi siya nag-ooperate, we would be able to build up on the profile based on intelligence information and financial information po na makukuha po namin. So ibig sabihin, maaring hindi nag-ooperate bilang yung negosyo kung ano siya dapat based on the name, pero maaring may ibang mga ginagawa at kasama posible money laundering. Opo, ma'am. Pwede po. And salamat po. At sa investigasyon po ninyo, sir, may na-uncover po ba kayong impormasyon na pwede ring mag-shed ng light sa totoong identity at citizenship ni Alice Guo? Ma'am, yung meron po kami ngayon, we are checking on intelligence information regarding yung various names po nung nanay po niya at saka niya po mismo. Siguro po maiko-confirm namin ito, ma'am, and ma-validate namin kasama na po sa pag-refine at pagtapos po namin ng aming ongoing investigation. Yung nanay niya na napag-uusapan natin in earlier questions, si Lin Wenyi? Si Lin Wenyi. Opo, ma'am. Alright, salamat po.
ngayon mula sa Department of Justice, unless my colleagues have questions at this point. Okay, so Department of Justice naman po, could I ask Yusek T of the IACAT, pwede po ba kayong magbigay sa amin ng update sa mga kaso na naka-file na kay Mayor Alice Leal Guo? Last Friday, Madam And company, Chair, sir. Yes. PAOK and CIDG filed a case for qualified human trafficking against 14 respondents. Kasama po dun si Mayor Alice Guo at si Sir Dennis Cunanan. Aside from that, kahapon po may final na case for additional respondents naman. Tong mga cases na to, they will be consolidated with the pending case before RTC Capas in Tarlac. That was the result of the successful implementation of the search warrant, wherein several individuals were arrested, subject to inquest proceedings, and then charged in court. Presently, yung kaso po na pending sa RTC Tarlac, pending po yung aming request na ipalipat ang kaso nito from Tarlac to Manila. Tapos balik po tayo dun sa kaso na pending na na-file na po sa Department of Justice. We expect this case to undergo preliminary investigation, go through the process for preliminary investigation wherein all the respondents, including Mayor Alice Guo, will be given the opportunity to present their side. And there will only be a filing of the case in court should the investigating prosecutors deem there to be probable cause to charge them for the crime charged. Salamat po. And considering the emerging evidence, kahit dito sa hearing, dun sa nationality ni Alice Guo, what penalties might she face? Option din po ba yung deportation? Kung ma-charge po si Mayor Alice Guo at yung mga ibang foreign nationals na respondents, sa harap po sila sa kaso at kung ma-deem guilty sila ng korte, ang maximum penalty po ay life imprisonment. Pending ang kaso sa korte, hindi po sila pwede ma-deport. Ngunit kung assuming mag-convict sila at ma-serve in sentence, doon na po sila maaring ma-deport kung foreign national po sila. Pero kahit ma-deport, they would still serve their sentence dun sa bansang pagdedeportan sa kanila? Yes, ma'am. It is clear that if convicted, service of sentence in the Philippines is a prerequisite before their deportation to their countries. Alright, malinaw po yun. Maraming salamat, Yusek T. At this point, I want to present one of the individuals charged for human trafficking, a supposed co-incorporator of Hong Sheng. She reached out po to my office dahil ayon sa kanya, wala siyang kamalay-malay na siya ay sinama bilang incorporator ng Hong Sheng. Ms. Merly Joy Manalo Castro. Ms. Castro, salamat po sa pagdalo nyo rito sa hearing natin. Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Sheng, incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Sheng? Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation, kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. So, hindi nyo kilala yung Hong Sheng na kumpanyang iyan? Hindi ko rin po alam kung saan papunta, kung ano po yun. Wala po akong idea kasi gumawa daw po ako affidavit para ma-identify na hindi po ako kasali doon. Tapos po, inood lang ako nanood ng balita. And inaalam ko lahat kung ano po yung company, kung ano po yung...
So, alam nyo ba kung paano ko yun nakuha bilang di umanong incorporator niya? Wala po akong idea. And so, sinasabi nyo, yung signature nyo daw, di umano, dun sa Articles of Incorporation, ay fake. Opo. Okay. Ms. Castro, meron po kaming kopya nung signature ninyo at TIN number ninyo. Opo. Pwede, naku, tatanungin ko muna sana kung okay lang bang i-flash. Okay lang bang na-flash na pala namin? Okay lang po ba? I apologize. Tatanungin ko labas sa Hongsheng. In the meantime. So habang iniintay po natin yung pangalawang photo na yun, sino yung mga kasama ninyo di umano na co-incorporators? Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Way back po kasi 2018, nasa bayan po ako ng Concepcion nakatira dahil may computer shop po ako doon. Namamalengke po ako. Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal sa umaga, sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng mga inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal sa bayan din po ng Concepcion. Nung 21, nung nilabas, hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko, kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Incorporator director. Yun po yung nakalagay sa letter. So, balik lang ako sa DOJ, iyakat. Paano po ito, Yusek? Chinarge po sila ng non-bailable crimes. So, ano po yung nakikita ninyong susunod na senaryo? Halimbawa sa BIR ID card nyo at yung di umanong pirma ninyo or ng isang Merly Joy Manalo Castro dun sa papers ng Hongsheng. And kahawig. Anong comment nyo dito? Hindi po ako pumipirma nung nasa upper part po. Yung tunay ko pong pirma yung nasa ID po mismo. ID ko po yan. Pero 'di ba kung unang titignan lang, maaring sabihin na parang magkatulad. Anong comment nyo doon? Hindi po ako yung pumirma sa upper part. Okay. And handa naman po kayong tulad nung sinabi ni Yusek T na sabihin yung inyong yung facts tungkol sa sarili ninyo dun sa DOJ para hindi na kayo maisama sa kaso. Handa naman po dahil wala po talaga akong kinalaman dito. Maraming salamat po, Ms. Castro, sa inyong pagdalo sa hearing natin ngayon, and I really wish you the best po dun sa kaso sa DOJ. Yes, Yusek T. Thank you, ma'am. May dagdag lang na isa pang pwedeng maging option ni Ms. Castro tsaka ng ibang katulad niya. Pwede silang magreklamo laban dun sa mga taong gumamit ng kanilang pangalan. Kung di pa klaro sa kanila kung sino mga yon, pwede silang lumapit sa amin sa DOJ, sa PAOK at sa law enforcement upang mag-umpisa ng bagong investigasyon sa ibang anggulo na to. At makakatulong sila sa amin sa kaso at makakatulong din sa depensa nila sa hinaharap nilang preliminary investigation. Maraming salamat, Yusek. Thank you very much. Tulong na rin hindi lamang kay Ms. Castro pero baka sa DOJ din po. Salamat po sa BIR.